Samantala, mga residente sa Fukushima, Japan, maaari nang bumalik sa kanilang mga tirahan ilang taon matapos ang pananalasan ng tsunami. Balitaan mo kami, April Enerio. Marso 11 taon 2011, tatlong di malilimutang kaganapan ang naranasan ng mga mamamayan sa bansang Japan. Sa araw na ito, nilindol ng magnitude 9 ang northeastern Japan na sinasabing malakas na lindol na yumanig sa naturang bansa at ang ikalimang pinakamalakas na lindol sa buong mundo na magsimula ang modern record keeping noong 1900. Sa araw rin na ito, dahil sa lindol, lumikha ng umaabot sa taas na 40.5 meters o 133 feet na tsunami na naging dahilan ng mas mataas na bilang ng casualties at pinsala kumpara sa idinulot ng lindol. At sa parehong araw, naitatak sa kasaysayan ng buong mundo ang naganap na Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Tragedy, ang world's worst nuclear disaster since Chernobyl in 1986. Idineklara ang 20 kilometers o 12 miles exclusion zone sa northeastern Japan at libo-libong katao ang inilikas dahil sa large amount of radioactive materials na kumawala sa atmosfera at karagatan. Ngunit sa lahat ng ito, sa patuloy na decontamination efforts ng gobyerno, makalipas ang 3 taon, posible nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang mga Hapon na inilikas matapos ang naturang trahedya. Ayon sa Reconstruction Agency ng Japan, sa darating na unang araw ng Abril, 200 katao ang papayagang makabalik sa kanilang mga tahanan at eventually pati maging ang mahigit 30,000 mamamayan sa oras na sapat na pagbaba ng radiation level sa naturang lugar upang sila'y mapayagang makabalik. Mahigit 100,000 residente ng Fukushima ang nasa temporary accommodations magpasa hanggang ngayon. Ganun pa man sa lahat ng ito, hindi pa rin natitinag ang mga Hapon sa pagbangon sa trahedyang dulot ng kalamidad at pagsabog ng Fukushima Power Plant. Noong Nobyembre lamang na nakaraang taon, naitayo ang Fukushima Mirai o Future of Fukushima, ang unang turbine para sa kanilang dinedevelop na magiging world's largest output floating wind farm of Fukushima Coast. Ang Fukushima Mirai turbine ay makakapag-provide ng sapat na electricity supply para sa 1,700 kabahayan. Inaasahan namang maitatayo ang 2 pang mas malalaking turbines sa 2015. Popondohan ng Japanese government ang naturang proyekto sa pakikipagtulungan ng mga kilalang kumpanya sa larangan ng Japanese engineering. Tulad ng Pilipinas kay Bagyong Yolanda, unti-unti rin ang pagbangon ng bansang Japan mula sa naranasan nitong trahedya ng lindol, tsunami at Fukushima disaster sa pamamagitan ng pagsasatupad sa kanilang hangarin na maging clean energy hub ang lugar kung saan naganap ang isa sa mga di malilimutang sakuna sa buong mundo. Para sa telebisyon na April Enerio.